Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Tatlo pong mayor ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Unang-una syempre, itong si Mayor Vico Sotto ng Pasig City. Pangalawa po, syempre, itong si Yormes Co. Moreno ng lungsod ng Maynila. At itong si Madam Leni Robredo. So unahin na natin si Madam Leni Robredo mga kababayan. Siya po ang bagong mayor ng Naga City mga kababayan. At sa kanyang pag-upo bilang mayor ng Naga City ay meron agad siyang sampal. Sampal po dito sa mga mahihilig sa confidential funds mga kababayan. Sino pa ba? Sino nga? Mga kababayan, sino po ba yung mahilig sa confidential funds? May kilala ba kayong mayor na na sobrang hilig po sa confidential funds? O ako, meron akong kilala, yung taga Davao. Nung naging presidente, itong si Rodrigo Duterte, ang mayor po ng Davao City ay walang iba kundi si Inday Lustay. Inday Lustay tuloy. Si Inday Sara Duterte. At mga kababayan, nung siya naging mayor, for ilang taon ba yun? Grabe mga kababayan ang kanyang confidential fund sa kanyang lungsod sa Davao City ay umabot po ng 450 million pesos mga kababayan. So, grabe po. Balikan lang natin itong nung panahon po ng mayor po ng Davao City, itong si Sara Duterte mga kababayan. Total na pag-usapan natin itong confidential funds. Ito po, noong 2016 mga kababayan, ang confidential fund ng City of Davao ay 144 million. Ito po yung nung umupo po bilang presidente, itong si Digong Duterte. Pero mga kababayan, nung simula nun, ito na po ang nangyari. Ayan nung nag-assume si Sara Duterte sa posisyon, ayan mga kababayan, naging 293 million. 2016, ilan ang 2016? 144 million. Nung umupo si Sara 2017, naging 293 million. So nagkaroon po ng 103.5% increase compared nung 2016. Noong 2018 mga kababayan, tumaas na naman mga kababayan. Grabe na ito. Naging 420 million pesos. Pagkatapos noon, 2019, naging 460 million pesos. At hindi na po nagbago yan. Siguro nahiya na kasi kung itataas pa, sobrang taas na ng confidential fund dyan sa Davao. So noong 2020, 21, 22, hindi na po nabago, 460 million pesos. Confidential funds lang po yan. Iba pa po yung regular funds. So ganyan po katindi. Ito nga may hilig po sa confidential fund. Yung matatakaw po, sobrang takaw sa confidential funds. Ayan po ang naging dahilan kaya itong si VP Sara Duterte ay nahaharap ngayon sa impeachment complaint. Na hinaharang naman ng mga tulonggis na mga kampi niya. Abangan natin ang mga kababayan kung ano mangyayari. Kaya malaking sampal po kay Sara Duterte etong gagawin ni Madam Leni Robredo. Bilang mayor po ng Naga City, sabi po niya, we will remove confidential funds. Hindi po siya hihingi ng confidential funds. Bakit? Kasi kaya naman sabi ni Madam Leni Robredo, given our very limited resources, we need to make some sacrifices. Magsakripisyo. Hindi puro pera, hindi yung sobrang mukhang pera. Kailangan magsakripisyo. Yung budget, pagkasyahin mo. Kaso ang problema kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo sa DepEd, ang mga regular funds, hindi po na-utilize, underutilize. Ang naubos lang po ay confidential funds. So matakaw talaga sila sa confidential funds. So ang sabi ni Madam Leni Robredo, kahit limited ang ating resources, tayo magsasakripisyo, pero hindi tayo manghihingi ng confidential funds. Palakpakan po natin si Mayor
Leni Robredo. Grabe. Alam nyo, ganito po dapat ang mga public officials na inilalagay natin sa pwesto. Ayan, no? First of all, we will remove confidential funds so you can be assured that in the next year, this item will no longer be in our budget. Grabe naman, nakakakilabot naman yung sinasabi ni Madam Leni Robredo. Yan po ang lingkod bayan. Hindi po si Mary Grace Piatos. So ito mga kababayan, ang statement ni Madam Leni Robredo, isa pong malaking sampal kay Sara Duterte. At sana po matauhan din po yung ilan nating mga mayors, mga lingkod bayan na tanggalin nyo na po yung confidential funds. Makakapaglingkod naman kayo na maayos kahit wala yan eh. Ang mangyayari lang makukurakot lang yan eh. Kasi yan pong confidential funds yan na pinauso nila, lalong-lalo na nung panahon ni Duterte, lumaki na po lahat ng confidential funds, yan po ay legal na pagnanakaw mga kababayan. So dapat matanggal na talaga yan. So napakaganda ng ginawa ni Madam Leni Robredo, grabe. Nakakabilib. Kaya saludo talaga ako kay Madam Leni Robredo eh. Okay, so yan po ang mayor ng Naga City. At puntahan muna natin ngayon itong si Mayor Yorme Isko Moreno Domagoso. Ito po yung kanyang kumbaga sa basketball ay signature moves. Katulad nung kanyang pag-upo noong 2019 ay grabe mga kababayan, nilinis po niya ang lungsod ng Maynila. At ganun pa rin mga kababayan, ganun pa rin ang kanyang panimula. Kaya nga po siguro muling ibinalik nila bilang mayor etong si Yorme. Kasi gusto nila yung ganong klaseng pamumuno. Iba-iba po kasing klaseng pamumuno mga kababayan eh. Meron pong magaling sa administration, meron pong magaling sa mga physical beautification, may magaling po sa budget. So iba-iba po. Kaya etong si Mayor Isko Moreno, dito po siya nakilala. Kaya naman eto mga kababayan, panoorin natin yung paglilinis diyan po sa sa lungsod ng Maynila. Ayan mga kababayan, yung talagang yung binubuhusan ng tubig lahat ng kalsada kapag madumi, talagang nililinisan. Yung mga basura tinatanggal kasi yun po yung hamon sa kanya, yung sumalubong po sa kanya ay napakaraming basura yan po sa kalsada at yan ang lilinisin ni Yorme Isko Moreno. Yan mga kababayan, ang linis na. Buong po yan, buong Maynila ang gagawin ni Yorme, lilinisin po niya yan. So yan po ang kanyang panimulang mga hakbang bilang mayor ng lungsod ng Maynila. At buhay na naman ang mga Iskonian vloggers. Ang daming vloggers mga kababayan, no? Iba talaga eh. Iba talaga ang dating ni Yorme mga kababayan. Iba talaga dating ni Yorme pagdating po dyan sa sa social media. Magaling naman talaga. Talaga na mga walang kapaguran. Etong si Yorme Isko Moreno. Ayan mga kababayan. At abangan nyo sa mga yung mga nagkakalat-kalat dyan sa gabi. Yes sir. Iikutin kayo niyan ni Yorme. Magpapatrol po yan. Kahit madaling araw, nagpapatrol yan. Alright? So yan mga kababayan. Yan po yung yung panimulang ginawa ni Yorme Isko Moreno. Siyempre congratulations kay Yorme. At muli siya naging mayor ng lungsod ng Maynila. Buo na po tayo mga kababayan. Ito sigurado maraming magagalit na naman sa akin. Bakit di mo sinuportahan si Yorme nung eleksyon? Kanya-kanya po kasi tayong kanya-kanya po tayong preferences. So ngayong natalo po yung ating sinuportahan, kinakailangan nating suportahan yung pinili ng taong bayan. Ganun lang po yun. Wag po kayong bitter. Ayan mga kababayan, patuloy pa rin nating susubaybayan ang mga gagawin ni Mayor Isko Moreno dyan po sa lungsod ng Maynila. At ito naman mga kababayan, punta na tayo dito sa isa pang magaling na mayor, Mayor Vico Sotto ng Pasig City.
Grabe mga kababayan, ha? Grabe yung nangyari nung 2025 elections na talagang halos sira-siraan na itong si Mayor Vico Soto. Pero mga kababayan, after nung elections, 'di ba, ang boto mga kababayan halos butal-butal lang yun nakuha ang boto ng kalaban ni Mayor Vico. Ha? Nagpakala to ng napakalaking pera diyan sa Pasig, pero iba po talaga ang Pasigueño. Saludo po ako sa inyo, sa lahat po ng Pasigueño. At hindi po kayo pumayag na mabili ang inyong boto at muli niyong iniluklok bilang mayor. Ito pong napakagaling na mayor ninyo, si Mayor Vico Soto. Pakinggan nga natin itong kanyang speech nung siya po ay sumumpa bilang mayor sa ikatlong termino diyan po sa Pasig. Sa mga taong ito, hinihikayat ko po sila na mag-isip-isip na po ng maigi. Baka hindi pa huli para sa kanila. At syempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun. Alam mo, ito hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin, siyempre pagka political season, mahirap magsalita kasi sabihin politika lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Oy. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi nung campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggali, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Ay. Di po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumpay. Nahigit 90% sa mga Pasigueño ay naniwala sa atin at hindi sa mga kalokohan nila. Kaya handa po ako makipag-usap, handa po akong makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon. At may pangatlong grupo pa po. Okay, so hindi natin tutuloy mga kababayan. So narinig naman natin yung sinabi ni Mayor Vico Soto. Hindi raw siya tatakbo sa 2028. Basta gagawin niya lahat. Walang politika. Tatrabaho sila ng maayos. At kung ano yung tama, yun ang gagawin nila. So, naku, galing. Mayor Vico Soto. Okay, so yan mga kababayan yung ating update. Naku, sinampal po ni Madam Leni Robredo etong si Sara Duterte. Nung sinabi niya na hindi po siya manghihingi ng confidential fund dyan po sa lungsod ng Naga. At ito naman si Mayor Isko Moreno, patuloy po ang paglilinis dyan po sa lungsod ng Maynila. Kasi sabi nga ng iba, ay naging dugyot daw itong lungsod ng Maynila. Kaya linisin na lang. So maganda, linisin na lang at wag nang magsiraan. Mag-move on na.
para po sa iunlad ng lungsod ng Maynila. At siyempre, Mayor Vico Soto, mga kababayan, ako walang katulad. Sabi nga nila, future president ng Pilipinas. Ito pong si Mayor Vico Soto. At tuloy-tuloy ang kanyang ginagawang mga pagbabago dyan po sa lungsod ng Pasig. So ilan po muna ang ating update, mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.